Coach, hindi ko masyadong naitatanong sa iyo itong mga, ito parang sa tagal na natin magkasama. Mga nakailang championships ka na nga ba sa buong volleyball career mo? Nako, siguro. Naku, okay, wag na natin bilangin. Medyo madami. Wow! Almost 70 na. 17. 70? 70. 70. Hindi ko na iisa-isahin. Baka kasi... 7-0? In and out of NCAA, almost 60 Kasama na. doon na nag-champion ka as a player? Hindi pa? Kasama na isa. Isa lang naman yan. Isa lang. In and out of NCAA, almost 70 na. Pero out of all those championships, being a coach, syempre iba pa, mag-usapan natin pagiging playing coach mo. Pero as a coach, ano yung favorite na championship mo ever? Ay, siguro yung kauna-unahan. Kasi nung mag-start ako, playing coach ako sa lalaki nun sa San Sebastian. Oo. Eh wala yung coach namin eh. So ako pinag-coach sa Bakit babae. naman wala yung coach nyo, coach noon? Ano ba nangyari? Nagpunta na Australia. Una Ako yung yung team senior captain nun. noon. Team captain ako sa lalaki. So ako pinag-coach sa lalaki. Ako pa rin pinag-coach sa babae. Tsaka sa juniors. Ang kaswertehan, napag-champion ko lahat yung tatlo na yon sa isang NCAA. Yeah, that was the start. Tapos na yung conversation. Wala na masyadong pag-uusapan. Pero, totoo, Yun, coach? Kaya very memorable sa akin yung time na yun. Yung high school, women's... at saka saka men's triple team. champion kami nung time na yun. Pero naisip mo, coach, na syempre, naglalaro ka lang ng volleyball. Naisip mo na magko-coach ka talaga? Hindi, wala talaga sa isip ko. Ay, anak ko, Sus Maria Josep. Wala lang, parang, wala lang. O Roger, walang coach, ikaw na humawak. Kasi ever since naman, masyado akong responsable eh. Ako yung mag-aasikaso ng mga bola, ako yung maglilid pagkakabit ng mga net, tapos ako na magpapadrill sa mga teammates ko nung time na yun. Kaya talagang ako, seryoso lang siguro ko talaga sa buhay. Talaga, coach? Ganun ka palang player? Player ako noon. Wow, hindi ko na-imagine sa iyo, coach, na ganun ka. Kasi nung naging coach ka namin, parang mas madaming nagtatawanan lang. Yung parang puro biruan. Actually, hindi ko sineryoso yung coaching during that time. Kasi Hindi ka pa after seryoso nito, pero 70 championships, no? nung time kasi na yun na nag-start ako, the following year, may nag-offer na ng job sa akin pagka-graduate ko. Ngayon, ayaw akong paalisin ng presidente ng school. Sabi nung pare, si Father Leo, so Roger, gusto namin eh. Ikaw uupo sa bench, hanap ka na lang ng assistant mo. Basta gusto namin, ikaw uupo sa bench. Tapos niya, nagtrabaho na ako. Sideline ko yung coaching. Up to the time na early 90s, nag-decide na ako na career ko na lang kaya itong pagko-coach. Umattend ako ng coaching course, national coaching course. Tapos saka swertihan, nagtap ako dun sa klase. Tapos doon na yung nag-start lahat. Tapos 1993 or 94, nag-coach na ako sa youth team. Paano yung training mo dati, coach? Mas mahirap nung araw kaysa ngayon eh. Yung sa inyo pa, hindi pa. Parang hindi ko sure. Parang mahirap pa din. Ako favorite drill. Actually, hindi ko favorite. Pinaka-hate namin drill with Coach Roger, yung poles na tinatawag. So, we have to touch the pole. We have to receive the ball, touch the pole, Yan, yung pole ng net. And then may touch pa kaming isa, tapos may touch pa kami, bago ulit kami pumunta sa pila, tapos magdidig ulit kami, tapos iikot ulit kami. Good 30 to 45 minutes yun lang yung ginagawa namin. Marami. And it's tiring talaga. Meron pala yung isa Ano pa? yung pinapalo kita ng 100 beses. 100 times. Actually, parang kinalimutan ko na yun, coach. Kinalimutan. Pero nagawa mo yun alam mo, Hindi ko maalala. Hindi, pero ang naalala ko, gusto ko coach. doon, hindi ka nagreklamo kahit minsan. Hindi nga mo nga ako sinimangutan eh. Ewan ko lang kung pagtalikod mo kung sinisigawan mo na ako sa loob mo. Mahirap lang. Kasi Hindi, yun pero yung hirap. time na may challenge kasi sa akin sa Ateneo yung time na yun. Kailangan iangat ko yung status ng Ateneo as a volleyball team during that time. Nung ma-recruit kita, sabi ko, ikaw ang gagawin kong sentro ng volleyball sa Ateneo. Na hindi ganun ang nangyari. More pa. Ay, grabe naman yun, Sentro ng volleyball sa Pilipinas pala. Coach, ano ba gusto mo?
Coach, wala natin ano yun. Nahihiya ako. Alam mo kasi, Lai, ito ihingi ko sa'yo ng sorry. Ay, Kasi, Coach, bakit naman magsasorry? hindi naman. Kasi handpick kita eh. Kasi nga, yung time na yon, sabi ko kay Sir Ricky noon, siya yung magiging sentro nga ng volleyball. So, gusto kong sa'yo ma-mold yung mga susunod pa na player sa Ateneo. Sa karakter mo ma-mold. Kasi, ako just imagine, Lai, ang mga player, pag nahihirapan, sumisimangot, nagre-reklamo, nagdadabog. Ikaw never mong ginawa sa akin yun eh. Kaya ako naman, parang time na yon, kahit anong paggawa ko rito, hindi naman to magre-reklamo eh. Hindi, Coach. Pero syempre, hindi before mo naman ako naging player. Nakikita mo lang din ako maglaro. Pero ano yung siguro thing na nakita mo kung bakit mo ako ni-recruit din? Oh, talagang first time ko tinanong to sa'yo, Coach. Naalala mo noon? Baka hindi mo na naalala. Saan kita unang nakita? Alam ko kung saan. Saan? Sige nga. Sa Lipa. Sa Lipa. Oh, wow! Naalala ko. Tapos kumakain tayo doon ng Sa Lomi. Lomi. Kumakain tayo ng Yes. Lomi. And it was so, Coach, atong perspective ko, it was so random na hindi kasi, Coach, ako nanonood din ng college pa noon na volleyball. So, third year high school ako. Tapos nasa Lipa, may game kami against Lasal Lipa ata. Yan, And then, kumakain nga siya ng Lomi. Tapos, nilapitan mo ako, sabi mo, oh, mag-Ateneo ka na. Tapos sabi ko, ha? Saan niya ako nakita? Or bakit niya ako nilapitan? Eh, wala pa akong idea na ng college, ng ano. Tapos after na, nakalimutan ko na. And then, ayun, dumating nga. Dumating na yung time Yung na. time na, Hinanap ko na yung bahay niyo. Saan ang bahay nila, Eliza, dito? Doon sa unang-unang palayukan. Sa Kumanan Batangas. ka. Kumanan ka. dadaan ka Ayun na. sapa. Ilang sapa ang dadaanan mo, Coach? Dalawa. Dalawang Ganun sapa. yung sasakyan ko. Oo, Saan kasi- to si Eliza dito? Paano kaya nakauwi to dito? Hindi, pero yun nga, Coach. Pero, syempre, yun nga, bakit mo ako, nagustuhan? Ano ba? Anong nakita mo, Coach? Alam mo kasi, Lai, Kasi no high school, di naman ako masyadong... hindi ka naman, nakikita ako sa'yo, parang yung gut feel ko noon, gagaling tong batang ito eh. Oh, grabe. At the back of my mind, sabi ko, kayang-kaya kong palakasin tong batang ito. Nandun yung hinahanap mo, yung attitude sa laro, yung mag-focus sa laro, yung concentration niya. Hindi ka nga pala ngiti sa laro, kanya lang makikita mo yung pagkaseryoso mo. Oo, sobrang Parang seryoso. naaalala ko lang noon yung neni ka pa noon. Neni days mo pa Pero, yun eh. Coach, syempre, unang titingnan yung skills, di ba? Pag nagre-recruit. So, ano yung masasabi mo sa skill ko nung mga kabataan ko? Wala kang receive. Hindi ka maka-receive. Okay, I understand. Pero sabi ko Until naman, now. Hindi, maituturo naman yun. Kaya sabi ko, or pwede. Kaya nakatago ko buong Ateneo. Ay naku, ang dami natin istorya Oo sa nga, atin okay, eh. Coach. Diyos ko, yung hirap natin. Oo. Coach, na-mention mo nga kanina na syempre kinuha ka sa Ateneo to build that volleyball program. Gaano ka hirap yung journey na yon para sa'yo? Sobrang hirap, Lai, kasi Coach, na po na ako. ako just imagine, wala namang player yung Ateneo nung araw. More on sila na makaparticipate lang sa UAAP. I was even surprised na on the second year, nag-third place. Yes. Sumisigaw si Bea Pascual. Sabi ko, bakit? Coach, history. Sabi ko, bakit? 30 years, walang medal ang Ateneo sa UAAP. First medal nila yung bronze na yun. Sobrang hirap talaga. Yung challenge eh. Pero I did not take it as a pressure. Ano? I took it as a challenge. Paano mo iaangat itong team na ito? Napakalaki naman ng eskwelahan. Bakit hindi makapag-produce ng makalakas-lakas na team? Pero Coach, syempre hindi lang yun yung challenge mo to look for players, scholarship, help. Siyempre, bagong community din yung pinasok Isa pa yun, mo. no? Bakit parang Sanay ako sa recto eh. No? Sanay ka sa recto. Napunta ka sa Katipunan. Siyempre, ibang culture, ibang environment. So, ikaw pala, paano ka pala nag-adjust doon bago mo tinake yung challenge na binigay sa'yo? Napakasimple lang. Napakasimple lang. Napakasimple. Alam mo ang ginawa ko? Ano? Hanggang gym lang ako.
Hindi na ako gumagala. Pagdating sa gym, practice, tapos labas na kaagad. Pero syempre, coach, given yun. Ano pag games? Andyan ang mga supporters, Kasi mga alumni. Nung time na yun, Lai, wala namang nakikialam sa akin nung araw. Wala nang lumalapit sa atin noon kung naaalala mo ba yun, nung nag-i-start sa Ateneo. Wala nang tumutulong sa akin eh. Until na natapos yung first na lahat ng top 4 doon sa unang taon namin, lahat ng top 4 of the previous year, 5 setters lahat kami. Kaya yung unang taon namin, number 5 yung team. Pero lahat yung top 4 na yung 5 sets, 5 sets, 5 sets. Tapos the following year, nag-third na. Nagkaroon na ng maraming fans yan. Unti-unting nagkaroon na ng fan base yung Ateneo. So, yan, medyo nagkagulo na hanggang sa dumating ka. Nagkagyera na sa volleyball. Hanggang sa napilitan kang i-recruit ako. I think, if I may share this lang, ilan lang din naman yung kumuha sa aking mga schools and very determined din naman sila. But I think one person who fought talaga harder was Coach Roger. Paano mo kinausap pala si tatay? Honestly, hindi ko talaga alam, Coach. Siyempre, ang hirap naman nung time na yon. Alam mo naman, Lai, hindi katulad ngayon. Wala naman akong ini-offer sa father mo noon, sa inyo, kundi opportunity lang na makapag-aral ka sa Ateneo. Ang di ko talaga malilimutan yung sabi ko sa papa mo noon. Para nyo nang itinime deposit yung anak nyo. After 5 years, withdrawin nyo na. Mataas ang halaga niyan sa merkado. Ang ibig ko lang sabihin ba na sa job hunting mo, mataas yung chances mo to go to a big company because you are graduating from Ateneo. Yes. Yun yung sinabi ko kay papa mo noon. Wala pa siyang commitment sa akin. Umalis ako sa bahay niyo, walang commitment. Yes. Sorry, hindi ko maalala kung Palm Sunday yun or Easter Sunday na tinawagan ako ni papa mo at sinabi nga niya sa akin yung medyo Leaning toward, leaning na. Pero yun yung nag-exam ka pagpasok mo raw gusto mo nang umuwi. Hindi Ayaw sa mo na raw. Ateneo? Hindi Nag-enjoy ko ako sa exam sa Parang except sa general nahihiya ka nang pumasok. Information kasi 25 minutes lang yung Pero is 1 to 30. Pero hindi ko lang sukat maisip. Tama ba, Coach? Na talagang you would go out of your way para ma-recruit din yung isang tulad ko. Kasi parang totoo naman din, Coach, sa sobrang dami ng pool ng players na pwede mong i-recruit. Talagang nagbigay ka ng time na ewan ko lang. makuha rin talaga. Hanggang ngayon naman, Hindi ko rin talaga Coach, kahit ako hindi ko ma-explain. Ikaw yung Pero I think sobrang bata ko pa, Coach. Hindi ko pa napaprocess lahat. Pero kinausap din talaga ako ni tatay at ni nanay na maganda nga yung opportunity, Ateneo. I think meron akong gustong that time talaga, Coach, para may gusto pa akong ibigay sa UST. Tama. Kasi hindi pa ako, graduate na ako, pero parang may game pa kami, Coach, di ba? And sabi ko doon, pag nanalo kami, I think it's a sign na nagbigay na ako, parang binalik ko sa UST kung ano yung gusto kong ibalik. Meron pa yun. Pero natalo kami nun, Coach. Sabi ko, oh my God, paano to? Meron So, ganun po ang nangyari. Lahat kayo may istorya Kaya naaalala ko naman lahat. Paano ko kayo na-recruit? Sino ang nagdala? Paano ko kayo nakita? Ako, isa lang yung masasabi ko, yung memory ko na hindi ko makakalimutan kay Coach Roger. Well, one, Coach, lagi mo ako sinusundo sa Betty Go Belmonte. Paparating na sa Betty Go Belmonte. Di ba, Coach? One of the things na hindi ko makakalimutan, it was the entrance exam of Ateneo. Tapos hindi ako marunong pa masyadong mag-commute. Tapos sabi niya lang, okay, mag-LRT ka, tapos bumaba ka sa Betty Go Belmonte, tapos doon na kita susunduin. Tapos sabi ko, paano ako mag-LRT? Hindi ako marunong mag-LRT. Kasi sa UST lang ako lagi. Tapos, pagbaba ko ng Betty Go Belmonte, yun, lagi mo na ako sinusundo. So, pag lagi akong pupunta ng UST to Ateneo, lagi akong bababa ng Betty Go Belmonte, tapos sasabay na ako sa'yo. Pero sa training, Coach, wala talagang happy memories. Wala. Kasi yung time na pagpasok. Sobrang wala. Nagbitaw kasi ako ng salita noon sa Ateneo.
Sabi ko sa kanila noon, sige, bigyan niyo ako ng bigyan niyo ako ng 5 years. Ang sabi ko noon, ika-5th year, magpa-finals na kami. Coach, ang nakakainis talaga, ngayon ko lang ito sasabihin, nasa residency pa lang ako, pinapatay mo na ako. Ano naman problema natin? Ika-5th year ko mula nung hahawakan ko yung Ateneo, magpa-finals na. Yun ang promise Hindi, ko. pero nag-finals tayo before 4th year mo. 4th year pa lang nag-finals. Second year, Nag-third nag-medal na. Oo. Kaya nakita ng lahat dun yung potential eh. Kaso, siyempre, nung time na yun, kulang tayo. Wala tayong panggitna. Naalala mo nung ginawa pa kitang panggitna? Kasi wala talaga tayong panggitna. Iisa lang ang panggitna natin. Coach, ito lang masasabi ko. Naalala ko yung pinagitna mo ko. Finals pa ata yun. Panalo tayo. Game Panalo tayo sa game 1. Ang hindi ko makakalimutan. Alam mo, hindi ko makakalimutan. 7 tayo sa court. Oh my God! Hindi ako lumabas. Hindi ka lumabas. So, Tawa dapat pinapalitan, di ba, ng libero? Tapos nandun ako sa gilid, tapos may libero, tapos pumito yung referee. Tapos sabi ng referee, sabi ko, ano yung senyas na 7? First time ko nakita sa volleyball. 7 pala kami sa loob ng court. Kasi naman, Coach, pasensya na. batang-bata ka pa nun eh. Bawi talaga ako. Batang-bata pa kayo Oh nun. my God. Yun nga ang Yun yung pinaka-nahihiya akong moment ko in my volleyball career. Yun nga yung problema nun. Kasi puro kayo bata. Lahat itinuturo pa sa inyo. Hindi katulad ngayon, mature na kayo, nakakapag-isip na kayo ng... Hindi na nga nyo kailangan ng coach. Kayo mismo, nako-coach nyo na yung sarili nyo. Hindi katulad nung araw. Lahat ng detalye, ituturo mo. Tsaka play ko lang nun, tres. Tres, sabi Tsaka ko kay running. Jem. Wala kay akong Jem. ibang play. Jem, ang quick niyan, tres lang ha. Tsaka running lang Tsaka ha. si Ate Jem, itataas ko lang sa'yo, papaluin mo. Ate Jem, okay po. Panalo naman tayo first Oo, game first eh. game. Ang hirap yan yung mga problema natin nun sa Ateneo. Walang gustong pumasok. Coach, pero ito yung mga memories na actually hindi ko naman din talaga ito maalala, Coach. Pero lagi lang may mga nagkikwento din sa akin pag nagkakakwentuhan. Pag lagi mo daw ako pinapagalitan pag game. Pero hindi ko talaga Hindi. maalala. Diyos ko, Hindi ko Lai. maalala talaga, Coach. Lagi lang nilang sinasabi na nagagalit ako. Pero ang hindi ko malimot-limot, di ako galit, lagi kong binibigay na example yun sa Lagi mga ako player umiiyak. ko na si Eliza, pag masama ang laro, umiiyak yan kasi gusto niya maganda lagi ang laro Hanggang niya. ngayon, umiiyak. Oo, hanggang ngayon. Naiiyak na Ganun. naman ako. Kaya nga si So, Eliza... mali ba yun, Coach? Hindi naman. Okay naman. Si Eliza Valdez kasi, ito yung player na off night niya. Wala na siyang laro pero 18, 19 points pa siya. Dati yun, dati. Saka naman nakakita ang player na ganyan. Masama na ang laro, 18 points pa. Dati pa yun. Iiyak Coach. pa yun. Ha? Super iyakin ko talaga. sana makuha ng mga batang player yung attitude na endearment. Pero Coach, ano yung favorite na UAAP or Ateneo game mo? Siyempre, yung finals. Aling finals? Yung Yung first, siyempre. first time. Meron pa yung sa MOA. Nag-MOA tayo, Coach? Oo, yun yung unang-unang laro sa MOA na parang yung UAAP during that time, bahala na kung mapuno o hindi. Tapos, nagulat tayo kasi ang nanood doon sa game 1 na yon is 19,600 something. Na nagulat din lahat. Yung second game sa Araneta, ang nanood 17,000 naman. Tapos yung mga fans nyo noon, umiiyak doon, di ba? Doon sa MOA may mga glass doors doon, di ba? Yung fans nandun sa kabila, tapos tayo nandito sa loob, naghihintay tayo ng sasakyan. Nag-iiyakan doon sa labas para makapagpa-picture. Oh, wow. Hindi ko malimutan kasi for me kasi parang sobrang historic 'yun eh kasi in a way parang mas marami pang nanood sa atin eh doon sa MOA nung time niyon kaysa doon sa ibang sport na naglaro doon. Kaya parang nakaka-elate. Parang ganito na ba sikat yung volleyball during that time? Hindi, ako, I want to take this opportunity lang din also, Coach, na salamat naman sa na nakita mo ako. Kasi I really wonder, Coach, yung lalo na sa mga coaches, ano yung nakikita nila sa mga players para i-recruit nila and bigyan ng magandang future yung mga batang naglalaro ng volleyball. Pero sa sobrang dami mo nang na-achieve, Coach, name it, lahat talaga, from winning championships, from representing our country as a coach, as a player, lahat talaga. Ano pang goal mo, Coach?
Ako ngayon, sa ngayon, yan din ang tanong ko sa sarili ko. Alam mo naman nangyari sa akin, Lai, di ba? Siguro, Lai, ito talaga yung sabihin nila calling, ano. Pero yung pagtulong kasi, maraming mga bata nangangailangan ng tulong. Eh. Yun yung way ko para makatulong sa kanila. Kung ako lang, sarili ko lang, ano pa ba naman ang gagawin ko? Yes. Mga anak ko, nakagraduate na. Pero may mga bata kasi na hindi nabibigyan ng chance sa ibang school. Baka yun eh. And actually, hindi naman din coaching yung ino-offer mo, No. coach, sa mga bata. It's really mentoring and guiding them to siguro a brighter future. Oh. Hindi man namin alam dati, coach. Even kami, I would agree na hindi man namin nakita yun dati na kaya pala ito yung mga sinasabi mo. Ito yung favorite segment ko sa show na to, coach. The Mystery Box. Yes. So, nagdala ka ba ng item na Oo naman. nakakaalala sa akin? Oo naman. Oo naman. Sige, magsimula na tayo. Ikaw una, coach, Ako na. Okay. Sigurado ka. Ah! Ito kasi, Ano, coach? naging ugali ko kasi na bawat team na hahawakan ko, nagtitira ako ng isang pirasong alaala. Ay, grabe, isang pirasong alaala. Ang title po ng episode na ito ay Isang Pirasong Alaala. Ito muna. Okay. Ay, parang dami mo naman dala. Ito, sa Ateneo, Oh my syempre. God. Ay, alam mo yung mga... Ito, dami na rin ganyan. yan. Ateneo yan eh. Syempre, dito lahat nagsimula ang Yes. kaguluhan sa volleyball. Sa aminin man nila at hindi, dito nagsimula lahat ng pagpasok ni Eliza Valdez sa Ateneo. Dito lahat. Kaya, every time na makikita ko tong Ateneo na to, siyempre, naaalala ko kayong lahat. Ikaw, siyempre, tulad ng sinabi ko noon kay Sir Ricky, she will be the center of volleyball in Ateneo. Buti naniwala talaga. Buti naniwala Hindi, talaga si Sir sagot nga Ricky. sa akin ni Sir Ricky, no, is she worth it? Sabi ko, oo naman, sir. Matagal na yan, baka hindi na nga niya Yes, maalala. yes. Ito, yon. Ah. Siyempre. At yung Yes. isa, Ay, meron pang papakita isa? ko na yung isa. Ito yung sa Under 23. Under 23 at saka doon sa SEA Games. SEA Games. Ito na yon. Under 23 kasi ito na yung pinnacle nung time na yun na nabuo namin yung mga bata na talagang magiging future ng volleyball sa Pilipinas. Ito na yun eh. Ito na yung pinaka-pinnacle. Ito, very, very successful itong team na ito. Na nung una, parang wala pa nga masyadong pumapansin. Kasi nga, ang lalakas nung kalaban eh. Hindi, Na pero eventually, kasi kalaban natin nun, China, Iran, Kazakhstan. Iran, Kazakhstan. Coach, Thailand, nandun din. Nakakalimutan natin. Tsaka yun yata yung pinakamataas Chinese Taipei pa ata, Chinese meron Taipei, pa. Ito yun. Kaya, ito rin yung time na 2015, tayo yung nag-SEA Games. Despite the fact na kaunti na lang yung preparation kasi parang 2 Yes. months lang, inaccept ko. Kasi since 2004, wala nang participation ng Pilipinas sa SEA Games. Yes. Ito yung unang taon na 2015, after 11 years, na makakasali uli yung Pilipinas. And napakaganda ng performance, coach. Yun na, flag bearer ka na ba? nun? that year tama, po. Tama. Oo, Yan. that's why it was Kaya memorable. ito, memorable sa akin to. Grabe, sa lahat ng mga nagiging guests natin dito, talagang grabe yung sentimental value na dala nila sa mystery box nila. Tapos yung akin talaga, hindi ko sure, coach, hindi ko sure kung may iyak ka ba dito Iyakan mo na. or maiinis ka sa akin kasi ito yung dinala ko. Hindi ko Ano alam kaya? kung, papakita ko sa'yo, tapos can you try to think kung bakit ito yung dala ko? Sige. Ano yan? It's a lemon. Alam ko na yan. Bakit, coach? Sermonan ko kayo nun. Oo, pinagalitan niya Pinagalitan kami. ko sa kanila, kayo niyan. Sabi ko, ano ba kayo? Mga lemon lang kayo. Lagi kami hinihila sa gilid after practice. Tapos may one time talaga na parang hinila niya kami din. Tapos sinabi niya talaga, ano ba kayo? Mga lemon ba kayo? Tapos wala talaga kaming reaction ni Den, coach. Nakaganito lang kami. Okay. Kasi hindi talaga namin alam kung ano ibig sabihin nun, coach. Until recently, siguro mga not years, months ago lang, in-explain niya sa amin kung bakit niya kami tinawag na lemon. Okay, go coach. Bakit mo kami tinawag na lemon? Yung lemon kasi parang okay sa loob, ano?
Sa loob or sa labas? Sa labas pala. Pero Okay, yung sa sa loob, wala. Nagkakarambol. Parang baka daw bulok na? Oo, parang or sira gano'n. na sa loob? Parang kotse yan. Pag bumili ka ng kotse, ang ganda. Yung pala, lemon pala siya. Pag lemon, daming sira sa loob. Coach, nakakasakit ka naman. Parang... Hindi. So ngayon, ang lesson learned, i-open natin ang lemon para malaman Yan, agad natin. akin na lang yan, ha? Hindi, kasi I think yun din naman yung ginawa mo sa amin, Coach. Hindi In-open mo, talagang pinil mo yung balat para makita mo kung tama ba yung paghinog namin. Yan, hindi naman kayo. Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon, pinipil niya pa kami kasi ang kapal nung balat ng lemon. Di, Coach, alam mo, ang isa pa sa siguro hindi ko makakalimutan na nangyari sa Ateneo yung time na, ay ako, yung time na yung aalis ka na. Yung nag-meeting kami lahat, tapos pinag-meetingan na, yun nga, parang baka it's time for a change. Hindi ko alam kung ready ako. Dahil alam kong ikaw yung nag-alalay din sa akin all throughout my college career na buong 3 years in Ateneo. So, I'm very grateful and na sabihin sa iyo, Coach, na hinanda mo ako sa mga mas mabibigat pang challenges. Not only on court, but off court. Tumawag pa sa akin si Papa mo. Hindi ko malimutan yun. Coach, kasi sabi niya, aalis ka. Si Ining maiiwan. Ililipat na rin namin. Sabing ganon. Sabi ko sa kanya, kay Papa mo noon. Sabi ko, wag sir, sabi ko, hindi yan ang usapan natin. Ang usapan natin, pag-graduate natin si Alaysa sa Ateneo. Kaya nandyan ako kay wala, magtatapos siya dyan. I think, hindi pa rin kami, alam mo yan, talagang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Yun. Grabe. Lahat ng sigaw, lahat ng pagalit, lahat ng training. Hindi rin kami titibay yung loob o hindi kami maaabot sa ganito. Kundi dahil sa para mangyari. Sa mga ganun. Ganyan ka Kaya lang? maraming salamat. Kay Coach Roger, sinisiw namin. Kayo pa. Siguro ni Coach Roger, sinisiw namin sa makakatakbo kami ng 5 rounds, di ba, Coach? Ay, hindi kayo makatanggi. Ngayon pwede na kayong tumanggi. Pero thank you, Coach. Maraming salamat, Lai, ha. Na-appreciate ko yun. Forever grateful ako sa inyong lahat. Love you. Love you always. Yeah, love you, Coach. Oh my God. Mwah.